Kaya po naman tayo po itarako na po sa banal na gawain po ng ating Panginoon. Ito po yung makikinig kayo ng salita ng Diyos. Mga minamahal, noong last na po tumayo po rito, tinayo po ng ating Panginoon. Pinag-aralan po natin yung where are your empty vessels? Amen. Nasaan ang inyong mga sisidlang walang laman? Kaya lang kapatid, ating brother, love brother yun, medyo naiba po yung title po doon sa pinost po niya. Anyway po naman, nakarelate po doon yung ating pag-aaralan, kapatid. Kasi po yung mga vessels na sinasabi po nung ating pag-aaralan, ito po kapatid, yung mga tao, amen, yung mga tao na ang sabi po, maghanap ka, manghiram ka ng mga sisidlang walang laman. At nung siya po ay nakahiram ng mga sisidlang walang laman, sila po ay pinuno, kapatid, ng langis ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, ito po pag-aaral po natin ay part 2 po ng ating po na pag-aralan nung ako po ay last na tumayo po rito. Amen. Praise God. Ating po basahin, brother, yun. Dito po sa Acts chapter 9, verse 1. Tapos talon po tayo sa 4 kasi mahaba po ito. Tapos yun po muna. Acts chapter 9, verse 1 up to talon tayo sa 4. Sabi po dito po minamahal, datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Itong si Saulo ito, mga minamahal, siya po ay isang pariseo, siya po isang abogado, siya po mga minamahal. Kapag sinabing pariseo noong panahon, sila po ang taga-implement po ng batas po ni Moses, yung Mosaic Law. Sila po mga minamahal ay napaka-dedicated sa kanila pong spiritual na paggawa, mga minamahal. At si Saulo, kapatid, siya po ay dinescribe po ng Bible na lahat po daw po ng nakikita niya, mga bata man, mga matatanda, lalaki, babae, kapatid, kapag sila'y sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo, sila po, mga minamahal, ay kanilang tinatalian at kanyang pinarurusahan. Ganyan po si Saulo, kapatid. Si Saulo, kapatid, siya po ay si Pablo, mga minamahal. Talot po tayo sa 4. Sabi po dito, at siya'y nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Amen. Sa 5, kapatid, tuloy na po. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig, ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Si Saulo, kapatid, siya po, mga minamahal, habang siya po'y naglalakbay, papunta, mga minamahal, sa Damascus, sa road of Damascus, kapatid, biglang sumikat ang araw na napakainit. At siya po, kapatid, ay nabulag at nahulog sa kanyang kabayo, mga minamahal. Ngayon, pagkahulog po niya sa kabayo, kapatid, meron po siyang narinig na tinig. Ang sabi po ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Nagtanong si Saulo, kapatid, nagsabi, sino ka baga, Panginoon? Ang sabi po niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kasi po, kapatid, lahat po ng mga believers, lahat po ng followers ng ating Panginoong Jesucristo, pinaparusahan po ni Saulo. Kaya po, mga mahal, talot po tayo ngayon sa Brother Yon. Ang sabi po dito, mga minamahal, tinatanong po natin kasi mahaba po ito, pero basahin po ninyo, may Biblia po kayo sa bahay? Sino po mayroong Biblia sa bahay? Yung walang Biblia sa bahay, kapatid, ibenta po yung bahay po ninyo, bumili kayo ng Biblia. Hindi, totoo, kapatid. Kasi po mahalaga, magkano lang po ito? 400, 500? Kapatid, bumili po kayo ng Biblia. Para po, kapatid, ito po yun. Pero kung may cellphone kayo, mag-download po kayo. Amen. Amen? Sa Acts 10, kapatid, ngayon may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon
sa pangitahin, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa langsangang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa mga nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang palingin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Yun po. Nabalitaan po, kapatid, ng mga alagad ng Panginoon, isa po rito si Ananias, kapatid, na inutusan siya ng Panginoon na puntahan itong bahay po ni Judas, kapatid, na nandun po si Saulo upang siya'y ipanalangin at upang tanggapin ni Saulo muli ang kanyang paningin. Pero sabi po ni Ananias, Panginoon, nababalitaan ko ng taong yun ay mapanganib, ng taong yun ay masama, nabalitaan namin na ginawa ng masama yung mga tagasunod mo, ang yung mga alagad, ang mga followers mo, Panginoon. Nababalitaan namin siya mapanganib. Natatakot itong si Ananias. Pero dahil po siya inutusan ng Panginoon, nagipakita din siya kay Saulo. At ang sabi sa 14, at dito, siya'y may kapahintulutan ng mga pangulo sa sacerdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Ganyan kasama itong si Saulo. Ganyan kasama. Nagbuhat ang sabi ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sa English, kapatid, Elion, yung itong sila, sa English lang, kapatid. Ang sabi po dito, muna mahal, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will shew him how great things he must suffer. Suffer. Sabi po niya, suffer. He must suffer for my name's sake. Kaya po, kapatid, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ito, bibigyan ko po ng title, kapatid, The Chosen Vessel. Amen. Sisidlang hinirang ng Panginoon. Imagine that, kapatid. Saulo, mga mahal, siya po ay isang persecutor. Pine-persecute ang lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoon. Pero mga minamahal, siya po'y pinili ng Diyos. Imagine, pinili siya ng Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang ating Panginoon, hindi po siya tumitingin kung ano ang ginawa mo. Dahil ang sabi nga ni Paulo sa kanyang pangangaral, before the foundation of this world, I have chosen you, saith the Lord. Yun ang pangaral ni Pablo, kapatid. Ephesians chapter 1, verse 4. Ibig sabihin kasi ito, napatunayan po, kapatid, ni Saulo o ni Pablo. Napatunayan po niya. Isang persecutor, nag-uusik sa mga Kristiyano. Ba, kapatid, suddenly, siya po'y pinili at tinawag ng Diyos na siya pa, sa pala, kapatid, ay isang chosen vessel. Isang sisidlang hirang ng ating Panginoon. Amen. At ang sabi po, kapatid, upang siya'y pumaroon at ipangaral. At siya ay makakaranas ng grabing kadalimhatian, ang sabi po niya. Kasi kapatid, itong si Saulo, imagine, siya po ay persecutor. But, naging persecuted po siya. From persecutor into persecuted. Dati siya ang umuusig, pero siya makakilala sa Panginoon at gamitin siya ng ating Panginoon. Siya na ngayon
ang pinag-uusig ng mga tao. Halos kapag nangangaral si Saulo, kapag si Pablo, kapag siya nangangaral, siya po'y binabato ng mga literal na bato, kapatid. Halos namatay po. Halos mamatay sa mga bato na tinatanggap ng katawan ni Pablo. Pero kapatid, sa kabila ng mga bagay na yun, hindi po sumuko itong si Pablo, mga minamahal. Siya lang po ay pupunta doon, lilipat lang po sa ibang lugar at magpapatuloy ang kanyang misyon, kapatid, upang ipangaral ang mga salita at ang kabutihan ng ating Panginoon. Dahil siya po ay chosen vessel. Amen? Kaya po mga minamahal, yung ating napag-aralan, where are your empty vessels? Nasaan ang inyong mga sisidlang walang laman? Ang sabi ko nga, kapatid, napakarami pong ng mga sisidlang walang laman na kinakailangan mong hiramin, na kailangan mong dalhin sa lugar na ito, kapatid, upang sila po ay punuin langis ng ating Panginoon. Sino po sila? Mga kaibigan mo, kapatid, na hopeless po sila. Mga kamag-anak mo na puno-puno ng karamdaman, hindi po nila alam ang kanilang gagawin. Mga kaibigan mo, mga loved ones mo, kapatid, na may mga problema, empty po sila. Walang-wala po sila, kapatid. At hindi po nila nakikilala ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, kapatid, nung last ako'y tumayo, kapatid, ini-encourage ko po kayo. In-encourage po kayo, kapatid, na maghanap kayo, kagaya ng sinabi ni Prophet Elisha doon sa isang babaeng bao, mga minamahal, na siya'y maghanap ng mga empty vessels upang sila'y punuin ng langis ng Panginoon. Kaya po, kapatid, meron po kaugnayan ito sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? May kaugnayan po ito. Huwag lamang po kayo, kapatid, kayo po ngayon ay mga chosen vessel. Kagaya ni Pablo, kapatid. Amen? Kagaya ni Pablo, siya'y piniling sisidlang hirang ng Panginoon. Siya po ay sisidlang hirang ng Panginoon. Ay chosen vessel. Tayo rin po, kapatid. Dati tayo po'y makasalanan. Hindi po natin nakikilala ang Panginoon. Pero kayo nagtataka, bakit tayo narito? Bakit? Kasi, kapatid, ikaw ay piniling sisidlan ng ating Panginoon at chosen vessel. At bilang chosen vessel, kapatid, gagamitin ka ngayon ng ating Panginoon. At ang chosen vessel na ito, kapatid, ay merong abilidad na labanan ang mga gawa ng diablo. Amen? Everybody say, praise the Lord. So pag-aaral po natin, kapatid, yung po mga abilidad o yung katangian, kapatid, o characteristic ng isang sisidlang hiraan ng Panginoon. Basahin po natin, kapatid, ang salita ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa Colossians chapter 3 verse 5, meron tayong abilidad. Kaya nga, kapatid, siya'y nagpapaalala. Ang sabi ni Pablo, kapatid, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Kama, pakikiapid. Kama, karumihan, masasamang pita, masamang nasa at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kapatid, hindi lamang po yung rebulto, mga minamahal, hallelujah, graven images, yun ang Diyos-Diyosan. Bagkus, ang sabi po dito, mga minamahal, ito pong mga in-enumerate po ni Apostol Pablo, kapatid, ito po ay kinakailangan iwasan mo dahil, kapatid, yun ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at dahil ngayon na ikaw ay chosen vessel ng Panginoon, meron kang abilidad na labanan ng mga ito. Amen? Kasi, kapatid, meron ka ng Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu na nasa buhay mo, na nasa puso mo, siya ang nagtatrabaho upang baguhin ka, kapatid. Meron kang abilidad.
Amen? Pero kung hanggang ngayon, kapatid, ikaw ay tinagurian ng chosen vessel ng ating Panginoon, but still, kapatid, nandyan ka pa rin, nakababad ka pa rin, kapatid, sa mga sinabi niyan ni Apostol Pablo. I'm sorry, kapatid. Questionin mo ngayon ang sarili mo. Questionin mo ang sarili mo, kapatid. Baka hindi ka piniling hirang o hindi ka sisidlang hirang ng Panginoon. Pero ang lahat, kapatid, ng mga tunay na Kristiyano, mga chosen vessel ng Panginoon, meron tayong kapangyarihan o abilidad na iwasan at labanan ang mga bagay na yan na sinabi ni Apostol Pablo. Amen? Everybody say praise the Lord. Pangalawa, kapatid, na katangian. Meron ka, you have the ability and power to resist the devil. James chapter 4 verse 7. Santiago 4:7, mga minamahal. Ano sabi dito? Pasakop na kayo sa Diyos na dapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Amen. Resist the devil and the devil shall flee from you. Ibig sabihin, kapatid, the moment na mga minamahal, nandiyan na po ang temptation. Actually, to be tempted is not a sin. But if you're going to entertain the temptation, doon na po pumapasok ang kasalanan. Amen po ba? Amen. Pero kung ikaw ay tinutokso, mga minamahal, pero hindi mo ine-entertain, kapatid, ibig sabihin noon, mga minamahal, hindi ka pa nagkakasala. Pero kapag in-entertain mo na, pumasok ka na sa bitak ng dyablo, mga minamahal. Alam po ninyo, kapatid, kahit pangit ka kapag ikaw ay Kristiyano, mga minamahal, alam po ng dyablo ang kahinaan po natin. Kung kahinaan mo, kapatid, ay ang sugal, ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, ihilain ka ng dyablo, kapatid, papunta doon sa sugalan. Kahit na ikaw ay pangit mo naman, napakapogi mo sa lahat ng mga tao, tutuksuin ka, kapatid, ng mga babae. But ang sabi po ni Pablo, mga minamahal, yaman din lamang na tayo po ay mga sisidlang hinirang ng Panginoon. Meron kang abilidad, meron kang kapangyarihan. Ang sabi ng Biblia, resist the devil and the devil shall flee from you. Kaya po, mga minamahal, kapag tayo po ay nagre-review po rito, mga minamahal, buksan po ninyo ang bibig. Kapag tayo po'y nagre-review na pinapalayas po natin ang mga demonyo ng karamdaman, demonyo ng problema. Kapatid, minsan, kaya ko kasi sinabi ko ng isang araw, kasi narinig ko ako lang nagre-review. Tayong lahat, kapatid. Alam po niyo, meron pong kapatid na isang Kristiyano. Nagtanong po siya, bakit palagi po kayo nag-hallelujah, praise the Lord? Bakit po kayo nag-in the name of Jesus? Alam po niyo, kapatid, yung katanungan niyo ng ating mahal na kapatid, binigyan niyo ng katugunan na Panginoon. Nagkaroon po siya ng bisyon. Alam po niyo naman, habang sumisigaw ang mga kapatiran in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, naman, ang mga dyablo, kapatid, mga masamang espiritu, kapatid, sila po ay tumitilako na napakalayo. Bakit, kapatid? Kasi yun ang pangako ng Panginoon na mga believers, ang mga anak ng Diyos ay mayroong kapangyarihan na ipatong ang ating mga kamay sa mga may karamdaman at ang mga may karamdaman sila'y magsisalita. Opo, kaunama. Meron tayong kapangyarihan. Amen? Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kapag hindi ka marunong magpuri, nagpupuri na po tayo nito, sumasayo na po tayo nito, pumapalakpak na po tayo nito. Yung iba, parang poste, kapatid. Amen. Gusto ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, o ipakpak mo
ang iyong mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon. At ang sabi po ng Biblia, lahat ng may hininga ay magpupuri sa Diyos. Amen! Amen! Praise the Lord! At tayo rin po, mga minamahal, ay merong abilidad na labanan, kapatid, ang mga gawa o ang hatak ng sanglibutan nito. 1 Timothy chapter 6 verse 10, mga minamahal. Ito po yung mga pangangarap po ni Pablo. Kasi ito po yung naranasan ni Pablo. Siya po kasi tinawag ng Panginoon, isang sisidlang hinirang ng Panginoon. Ang sabi po ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. For the love of money is the root of all evils. Pero kapatid, ang pera ay hindi masama. Amen? Amen. Baka sabihin po, masama yung pera. No, ako gusto ko nga, yumaman ako eh. Pero kapag inibig ko ang salapi, kapatid, inuuna ko pa ang salapi, mga minamahal, ibig sabihin doon, kapatid, yun po ang siyang kasalanan. Ang sabi nga ng Biblia, for the love of money. Kapag iniibig mo ang pera mo, kapatid, meron ganyan. Pera lang, nagdidimanda. Mag-ama, hindi lang nabigyan ng kanyang mana, dimandahan na. Magkapatid, nasa korte. Panginoon ko. Yun po, mga minamahal. Pero mga minamahal, ang sabi po, nasa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Mga minamahal, yun po, kapatid, ay ang mga hindi Kristiyano, pero kung Kristiyano ka na, kapatid, meron ka ng abilidad na iwasan mo ang bagay nito. Amen? Ngayon po na mga Kristiyano na po tayo, kapatid, kinakailangan, marunong ka na ngayon magbigay. Amen? Giving is receiving. Kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay tatanggap. Amen po ba? Amen. And it is blessed to give than to receive. Mas papalad po ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kasi kapag nagbibigay ka, ibig sabihin nun, ikaw ay mayroon. Pinagpala ka. Kasi nakakapagbigay ka. Pero kung palagi kang nakaganon, mga minamahal, wala mangyayari. Patungkol lang po sa pagbibigay, kapatid. Kapag dumating na ang pagbibigay na naman yan. Siguradong pagpuputasan naman ako ng bulsa niya. Pero mga minamahal, kapag ikaw ay nandun na sa pagbibigay, ikaw ay naghanap ng pera mo sa bulsa mo. Mga minamahal, may kulay ube, mayroong kulay bukid. Kapatid, bukid, alam mo yung bukid. Mamula-mula. Yun ang pipiliin mo, kapatid. Ayaw mo mabawasan ang pera mo. Akala mo mga nababawasan ka. Pero ang sabi ng Diyos, ang Diyos ang siyang nangako kapag nagbigay ka ng the best sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapatid, hindi bulag ang ating Panginoon. Kung nagbibigay ka palagi, kapatid, hallelujah, nang nakaganon, mga minamahal, at nakasalamin, kapatid, o kaya naman yung tatlong ulo, mga minamahal. Pero alam po niya, kapatid, hindi naman po yan sa quantity. Hindi naman po paramihan yan. Kahit nagbigay ka, kapatid, ng sentimo, kapag ito ay galing sa puso mo, mga minamahal, siguradong pagpapalay ka ng Diyos dahil magiging puso. Pero mga minamahal, kung meron ka namang may bibigay, pero kapatid, pinagdadamutan mo ang gawain ng Panginoon, pinipili mo yung pinakamaliit na bariya sa wallet mo, kapatid, paano malulubos sa atin ang Panginoon? Amen. Amen. For the love of money is the root of all evil. Misa, kapatid, sa ngayon magpapasko na naman, kapatid, dahil sa pagnanasa na magkaroon sila ng pera, papatay sila.
Kung may singsing po yung uminawa, kung hindi mahablot yung singsing, halos putulin na yung kamay, pakuha lang yung singsing. Yan ang mga tao. Yan ang mga taong makasanglibutan. Tayo po, kapatid, hindi na po tayo taga rito, ang sabi ng Biblia. Bagamat tayo po ay narito pa sa baluarte, pero sabi ng Biblia, hindi na po tayo sa taga-mundong ito, kapatid. Hindi ka na taga-earth. Ibig sabihin, ikaw ay taga-langit na, mga minama. Ikaw lamang ay narito dahil ikaw ay pinapagimbanal pa ng ating Panginoon. Sinasabi ay naman ng ating Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. At finally, mga minama, meron kang kapangyarihan at ikaw ay atak na mag-soul winning. Alam mo yung soul winning? Ikaw ay mag-i-invite ng mga kapitbahay. Ang dami. Ang sabi ko nga, mag-uwind na po tayo this coming December 16 dito po, kapatid. By the way, gagawin po natin ang ating church anniversary sa December 22 na lang po. Kasi yung 16, nagkataon na Monday at ayun ang says. So, ano na po tayo? December 22. Kasama na po yung ano po natin, yung Thanksgiving. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Ngayon po mo naman, December 1 po ngayon. So, nandun na po, kapatid, ang spirit ng Christmas. Ano ba ngayon? December 1. December 1. Si Maria, kapatid, siya rin po ay chosen vessel. Siya'y pinili ng Panginoon, magamat siya po ay birhen. Pero kapatid, nung siya ang tao na katawan ng ating Panginoon, nung minamahal, ang Holy Spirit ay pumasok sa kanya para bagang incubator lang po nung minamahal. Pagkatapos lumabas, kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo, ang taong si Jesucristo, at ang sabi po ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sins. Kung walang pagdarat ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya namatay ang ating Panginoon. Pero hindi namatay ang Diyos. Namatay mga minamahal yung anak ng Diyos. Yung tao, kapatid. Yun ang namatay. Amen po ba? Mapapatay mo ba ang Diyos? Hindi mo mapapatay ang Diyos. Mga minamahal, kasi nag-manifest ang ating Panginoon. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Si Maria ay isang sisidlang pinili o hinirang ng Panginoon. Wala po kayong pagkakaiba kay Maria. Si Maria, siya po'y tao rin na kagaya po natin. Kaya ang sabi ni Maria, my soul magnify the Lord. Ang aking kaluluwa ay sumasamba sa Diyos, sa Panginoon. Ibig sabihin ng mga naman, tao rin po si Maria. Nakakalungkot lamang po, kapatid, ngayon, ginagawang Diyos na po si Maria. Mga minamahal, hindi po, wala pong nanay ang Diyos. Amen? Amen. Ginamit lang po siya ng Panginoon. A chosen vessel, kapatid. Siya po'y sisidlang hirang ng Panginoon upang magkatawang tao ang ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Otherwise, praise the Lord. Basahin po natin, kapatid, Acts chapter 1 verse 8, mga minamahal. Praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos dahil naapon lang po natin yung oras. Saan po dito? Tatapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Praise God. Yung bang Espiritu Santo yung mga minamahal? Yung ba pwede mong kailangan mag-speak in tongues ka pa or what mo minamahal? Alam po niyo, kapatid, kahit hindi ka pa nag-speak in tongues, yung lamang pong sumumba ka sa ating Panginoon na naramdaman mo presensya ng Diyos, ikaw ay umiyak at nagbago ang buhay mo, kapatid. Ikaw, ibig sabihin nun, meron ka ng Holy Spirit sa buhay. Kasi, hindi ka naman magbabago, mga minamahal. Hindi naman pagkikita yung pagbabago sa buhay mo kung wala kang Holy Spirit sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Kaya po, mga minamahal, hindi naman po nangangulugan na kinakailangan mag-thanks ka pa, mag-propesya ka pa. Hindi po ganoon, kapatid. Kaya po, meron pong mga minamahal nag-prophesy doon po sa Acts chapter 2, kapatid. Nagsalita sila ng mga iba't ibang wika. Kaya po, narinig po nila mga minamahal, bakit ako? Chinese ako, bakit nagsasalita sila? Nagsasalita. Bakit ako? Russian ako, bakit sinasabi yung salita ko?
Bakit ako, Pilipino ko, bakit nagsasalita? Ganun po kasi, kapatid mo na. Kasi wala pa pong Biblia noon. Wala pang Biblia. Amen? Wala pa pong Biblia noon, mga minamahal. Kinakailangan po, kapatid, kaya kapag nag-tongues ka, kailangan mayroong mag-i-interpret ng tongues mo. Amen po ba? Hindi ikaw mag-i-interpret. Kapag nag-tongues, halimbawa, si Sister Mars, mga minamahal, nag-tongues siya, wala tayong naiintindihan, kinakailangan interpret ng isa. Hindi siya mag-i-interpret. Amen? Pero sabi po, minamahal, ang sabi po dito, at tatanggapin nyo ang Santo Espiritu, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Bakit palaging nag-aabot yung lahi ko ngayon? Nagtataka. At sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huli hangganan ng lupa. Ibig sabihin, kapatid, the moment na tinanggap mo na ang Santo Espiritu ng Panginoon, kapatid, ikaw ngayon ay gagamitin ng Panginoon, magiging saksi ka. Ano yung saksi? Ano ang sasaksiyan mo? Ano ang i-witness mo, kapatid? Ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, meron tayong patotoo rito. Amen po ba? Anong sinabi po ng patotoo? Mula ng aking makilala at tanggapin ang Panginoon dahil ako'y tinawag na ng Diyos. Ako'y binago ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Yun po, kapatid, ikaw ay nagiging saksi sa kabutihan ng Panginoon. Nagiging saksi ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, pinapatunayan mo sa mga tao nung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Binago ka ng Diyos. Amen? Kaya saksi ka. At ang sabi ko dito, hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Dito lang ba, kapatid, ang may pagkakataon ka na magpatotoo, kapatid? Dito lang ba ang mayroon kang pagkakataon na i-share mo ang kabutihan ng Diyos? No, hindi lang po rito. Ang sabi po, hanggang sa kahuli-huli hangganan ng lupa, iyong ipatotoo dahil ikaw ngayon ay ginawang saksi. Hindi saksi ni Jehovah, bagkus saksi ng ating Panginoon. Yesu Cristo! Amen! Everybody say, praise the Lord! Dahil meron kang kapangyarihan, kapatid. Meron kang abilidad. Meron kang abilidad, kapatid, na ikaw ay magpatotoo at maghayag ng mga salita ng Diyos. Kasi ikaw ay chosen vessel. Sabi po niya, chosen vessel. I am a chosen vessel. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, you are a special child. Sasabihin mo kayo, yung special child, yung may kapasanan. Hindi, kapatid. Hindi pa tinapos. You are a special child of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang kauwilan talata, mga minamahal, si Pablo rin po, kapatid, bilang isang sisidlang hiram ng Panginoon, hallelujah, meron kang, kapatid, pag-asa na ikaw ay pinangahawakan ng Panginoon. Binibigyan ka ng protection sa araw-araw ng buhay mo. Ang ating Panginoon, kapatid. Basahin po natin, huling talata, 2 Corinthians chapter 4, verse 9. Ano pong sabi po, kapatid? Sabi ni Pablo, si Pablo nagsabi, pinag-uusig, gayon may hindi pinapabayaan. Pinag-uusig daw po tayo, pero hindi pinapabayaan. Inilulubog, gayon may hindi. Kasi kung naman dumaraan, dadaan dyan, kapatid, hallelujah. Ang mga bagay-bagay na pagsubok, pag-uusig, inilulubog tayo, kapatid. Mga minamahal. Pero, hindi tayo manulugmok. Bakit? Panghahawakan ka ng Diyos eh.
Kasi nga, chosen vessel po tayo. Amen? Amen. Dahil ang ating minamahal, mga kaluluwa, ito ay nakaangkla, naka-anchor sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay piniling sisidlan ng ating Panginoon, anumang bagay ang dumating na pagsubok sa iyo, hindi magtatagumpay. Bakit? Dahil kasama mo ang ating Panginoon, Jesus Cristo! Everybody say, praise the Lord! Kaya po mga minamahal po ninyo kapatid. Siyempre, mga tao po tayo, isang nagiging emotional po tayo. The moment tayo po'y nagpapagal sa gawain ng Panginoon, pero minsan hindi po nagsusumikap ang mga kapatiran, mga minamahal, nalulungkot din po kami. Pero sa totoo po ito. Pero ano po niya minamahal? Lahat ng signs na nangyayari ngayon, yun po yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. At isa sa mga signs ng pagbabalik ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ano ibig sabihin? Mainit ka ngayon, pero nagiging malamig ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Yan po'y sinyalis na kapatid ng muling pagtunog ng pangako ng Diyos at babalik po rito ang Panginoon. Kaya po mga minamahal, magsumikap po tayo. Ang sabi nga po kapatid, ni Pablo kapatid, pinag-uusig pero hindi pinapabayaan. Inilulog mo, gayon mo'y hindi na masisira kasi gawa po yan ng dyablo. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, for Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Ang sabi nga ng Biblia, 1 Peter chapter 5 verse 8, mga minamahal, for ang ating kalaban is like a roaring lion. Mga minamahal, siya po'y umahanap na kanyang masisik. Gusto ng dyablo na ilugmo ka. Gusto ng dyablo, kapatid, na wasakin ang iyong pananampalataya. Gusto ng dyablo, kapatid, na malamig ang iyong paglilingkod sa Diyos. Pero sabi po mo naman, sabi nga po mo, for we do not wrestle against flesh and blood, but against powers, principalities, power of the air. Yun ang kalaban po natin. Hindi po tayo nagkipagbaka sa magitan ng laman at dugo. Hindi natin nakikita ang ating kalaban. Amen po ba? Amen. Hindi mo nakikita ang kalaban mo. Bagaman minsan ang asawa mo, naging kalaban mo sa mga persecutor mo. Hindi siya ang asawa mo. Siya ay ini-influensyahan ng dyablo upang magkaroon ka, upang usigin ka, kapatid. Kaya mga minamahal, kapag mayroong ganong sitwasyon sa pamilya po natin, ang gawin mo kapag ipanalangin mo siya, kaawaan mo siya, huwag mong kamuhian ang nag-uusig sa iyo. Amen? Dahil ang gawa ng diablo eh. But the promise of our Lord, ang sabi po, resist the devil, and the devil shall flee from you. At meron tayo kapangyarihan, kapatid. Kapangyarihan to cast out demons. Meron tayong kapangyarihan, kapatid. Hindi po tayo lakang-palampang mga Kristiyano. Amen? Amen. Hindi po tayo mga Kristiyano palang-palampa. Hindi po tayo mga Kristiyano parang tuhod, kapatid. Hindi po tayo Kristiyano na parang mga estatwa, mga minamahal. Kapag ikaw ay inilulubog ng kalaban, kapatid, ikaw ay bumangon, kapatid, at gawin mo, magpatuloy ka, kapatid, na magpupulit sasamba sa ating Panginoon. Kung sa umaga, wala ka ng ganang dumalo, parang tinatamad ka, yan ang gawa ng dyablo, mga minamahal. Ang gawin, labanan mo yun, resist the devil. Labanan mo yun. Ang gawin mo, magbihis ka, kapatid, at tumungo ka sa mananagawain ng ating Panginoon, Jesus Cristo! Amen. Everybody, praise the Lord. Praise God. At ang chosen vessel, sila po ay mga manlalakbay. Sila po ay mga manlalakbay. Tayo ngayon ay naglalakbay, kapatid.
tayo naglalakbay. Kaya nga sabi po ni Pablo, ang ating lakbay, kapatid, ay mahabang lakbay. Amen? Amen. Mahabang lakbay, kapatid. Hanggang sa kahuli-huli, hininga ng ating buhay, tayo'y naglalakbay. At sa ating paglalakbay, mga minamahal, ang sabi ni Pablo, kagaya ng mananakbo sa track and field, kapatid. Ano po ninyo, yung mga runners, minsan habang sila'y tumatakbo, mga minamahal, merong bato na nandoon, o kaya hindi patag, kapatid, yung kalsada, anong mangyayari? Matitisod po sila, at sila po'y babagsak. Pero, kapatid, kapag meron kang advokasya, meron kang determinasyon na ikaw ay makarating doon sa finish line, ang gagawin mo, babangon at babangon ka upang tumakbo ka, upang makuha mo ang premyo mo na gold medal na may pagkasira. Tayo po, kapatid, ay walang pagkakaiba sa mga tumatakbo, kapatid. Tayo po ngayon ay tumatakbo, pero hindi po tayo kinakailangan mag-unahan, kapatid. Amen? Kung nauna ka, kapatid, kung matured ka na ngayon, matured ka na, merong kapatiran, kapatid, na may manlalamig, merong kapatiran na nanghihina ang kanyang pananampalataya, puntahan mo siya, kapatid. Kahit na nandun ka na sa kanto, mga minamahal, doon, bumalik ka at tulungan mong ihahon ang iyong kapatid sa kanyang pagkakalubok upang sa gayon kayong muli ay tatakbo upang ating marating ang ating finish line. Finish line! Kaya si Pablo, mga minamahal, nung siya po ay papatay na, dahil natapos na po ang kanyang lakbay, ang sabi ni Pablo, I have finished my course. Natapos ko na ang aking lakbay. Ang sabi po, mga minamahal, at ang sabi, I am ready to be offered. Ang sabi ni Pablo, at ang sabi, I have fought a good fight of faith. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pagkipagbaka ng aking pananampalataya. Yan po ang mga chosen vessel ng Panginoon. Meron kang pagtitiis, mga minamahal. Ang chosen vessel, ikaw ay ipe-persecute. Subalit, mga minamahal, hindi ka manlulubok. Ikaw ay uusigin, pero hindi ka mawawasak. Ikaw ay gustong wasagin, pero hindi ka mawawasak. You are now a chosen vessel. Piniling sisidlan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Salamat sa Diyos. Amen? Ay, lahari ito kayo, mga minamahal, at umawit po tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord.